Nagpakilalang dating tulak, ngayon sa politika'y sasabak. Nawindang ang maraming netizen sa kumpirmadong balitang tatakbo bilang mayor ng Albuera, Leyte ang nooy umaming drug lord at di umano'y nasangkot sa buy-bust operation under the Duterte administration na si Kerwin Espinosa, kung saan tila halos maluka ang maraming netizen na sa dami ba naman ng tatakbong alkalde, tila ang dati pang tulak ang siyang sumabak. Ito raw ba ang bagong Pilipinas ng Marcos administration, kung saan bukod sa nakakalaya ang mga di umano'y magnanakaw at durugista, tila sasabak pa sa politika? Ayon sa developing report, noong October 1 pa raw pala naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si Kerwin Espinosa na tatakbo bilang alkalde sa lugar ng Leyte. Tila matatandang inaresto at inakusahan si Espinosa sa kasagsagan ng gyera kontra illegal droga ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte matapos akusahan at sangkot di umano sa drug trafficking. Ngunit under Marcos administration, inabsuelto ito ng Makati Regional Trial Court dahil sa di umano'y kawalan raw ng ebidensya at inabsuelto sa napakaraming drug cases na isinampas sa kanya. Napataas na lang ang kilay ng maraming netizen nang makumpirma ang balitang ito, kung saan ang nooy umaming durugista siya pang sasabak ngayon sa politika. Maraming netizen ang talagang hindi makapaniwala sa mga pangyayari ngayon, kung saan bukod raw sa napawalang sala na ang mga di umano'y tinaguriang durugista, tila may kapal raw pala ito ng muka na sumabak pa sa politika. Ito raw ba ang branding ng Marcos administration, kung saan bukod sa pinapalaya nila ang mga nooy naging salot sa lipunan, sila pa ngayon ang gustong mamahala sa pamahalaan? Nasa Albuera po, ma'am. Okay, kumusta ho kayo, sir, pagkatapos po ng inyong pagbigay ng testimonya sa Quadcom? Wala ho bang threat na nangyari? Wala ho bang pagbabanta? Wala ho bang mga umaligid sa inyo? Sa ngayon po, ma'am, may mga napansin akong mga tao na hindi normal. These few days, naka-ano ako ng something, pinapaliparan ako dito ng drone, ma'am. Hindi ko alam kung kalaban na ba to o dahil ba to sa nag-testify ako sa Congress. Yung mga tao po na sinasabing umaaligid, ano to, nakamotorsiklo, mga hindi ho familiar sa inyo? May mga naglalakad tapos nakasasakyan ng pribadong sasakyan. At may mga motor din na paaligid-aligid. Pero hindi naman ako natakot sa kanila. Ika nga, ang EJK ay malapit ng matuldukan. Sir, yung drone na sinasabi po ninyo, ano to, ngayon lang, nung after na nag-testify kayo sa Quadcom? Pagdating ko dito sa bahay, pagkatapos ng pag-testify ko sa Quadcom, ma'am, nangyari ang mga ganong kababalaghan o kaduda-duda ng mga tao. Oo. Sa tingin... ano na nga, mama, dalawang gabi na may drone na kahit gabi dito talaga sa aking bahay. Oo. Sa bahay ng daddy ko. Nakalipad-lipad dito tapos ang baba-baba pa. Sa tingin Hindi nyo... ko alam kung... Ano pong Hindi ko hinala alam. nyo? Baka sa ano na to, ma'am, sa pag-testify ko sa Quadcom, sa House of the Representatives. Hindi po ba kayo nag-inform sa chairman ng komite na, sir, sandali, may mga mukhang may unusual na nangyayari dito sa bahay namin para ho padalan din, or nag-request ho ba kayo ng security? Nag-request ako ng security, ma'am. Inaprobahan naman ako. Although, yung galing ako sa Congress, at pag-uwi ko, may security naman ako. Sarili? Tacloban, hindi, sarili, ma'am. From Tacloban Airport to hanggang dito sa amin. Pero, Tacloban, Palo, iba-ibang police patrol ang
ang sumasalubong sa akin kung halimbawa pagdating ko ng palo na naman na patrol sa until the next town. Pero pagdating ko ng Ormoc, ma'am, wala isang patrol na sumundo sa akin. Okay. Etong na-verify niyo ho ba yan or na-inform niyo yung Quadcom na wala man lang po kayong security pagtungtong niyo ng Ormoc unlike sa mga ibang lugar na dinaanan niyo? Na-inform po namin, ma'am. Kasi si Goma, Maka Duterte, mahilig din siguro yan sa pagpatay ng mga tao, ma'am, na mga walang kasalanan. Ang tingin niyo po, sinadya ni Mayor Gomez, ni Representative Gomez, na talagang hindi kayo bigyan ng security. Oo, ma'am. Iwan ko kung ano ang kanyang plano. Samantalang nandun ako sa Quadcom na nagsabi naman ang committee na i-secure nila ang buhay ko. Kasi humingi ako ng security, ma'am. Makauwi lang ako na buhay. Dito sa bahay ng yumaong kong ama na si dating Mayor Rolando Espinosa, ma'am. Okay, ngayon, nasa bahay po ninyo kayo, ang security nyo from PNP or kayo po mismo ang kumuha ng sariling security nyo? Wala akong security, ma'am. Kahit isa, wala, ma'am. Ang security ko lang talaga ay si Ala. Siya na lang ang bahala na magdepensa sa akin. Pero sir, alam niyo yung mga binanggit niyo kasi sa Quadcom napakadelikado. I mean, hindi po ba kayo natatakot na balikan kayo? Para lang makuha ang hustisya ng papa ko at hindi lang sa papa ko, libuang tao sa Pilipinas na pinatay na parang hayop. Handa ako na mamatay, makuha lang ang hustisya ng mga taong yun, ma'am. Mga biktima sa EJK. Pero sir, ulitin ko po, no? Delikado po kasi mga sinabi ho ninyo. Sabi niyo may mga drone na... Sana, ma'am, naparating din sa Quadcom na kahit papano, kahit nabansagan ako ng self-confessed drug lord, ay wala namang katibayan, ma'am, yung self-confessed drug lord. Kasi lahat ng kaso ko, ma'am, sa drugs, ay da-dismiss na. Sir, sandali, sige. Sabi nyo, hindi ko na babalik kayo sa security, basta kayo, nainiwala kayo, na protektado kayo ni Allah and ang inyong mga constituents dyan. Sir, may kalaban ka ba sa eleksyon? Meron, ma'am. Okay, sige. Parang kapatid ni Lucy. Lucy? Kapatid ni Lucy, asawa niya. Si Vince Rama, ma'am. Kaya siguro hindi ako binigyan ng security pagdating ko ng Ormoc, ma'am. Sandali, sir. Ang kalaban mo, kapatid ni Lucy Torres Gomez. Asawa, ma'am. Asawa ng kapatid. Kapatid ni Lucy Torres. Okay. So, ang tingin mo, nung hindi ka na binigyan ng security, number one, dahil si Mayor Gomez, according to you, malapit sa Duterte at may politika na rin kasi ang kalaban mo yung asawa ng kapatid niya. Oo, talagang may politika. Okay. Hindi ako magsasalita kung ano man. To be fair lang sana. Kasi ibang issue yun eh. Ibang issue yung pag-testify ko sa Congress. Kailangan na bigyan ng security din. Paano na yung iba? Kung ganun ang mangyari. Okay, sir. Diba? Opo, tama. Sir, lilinawin ko lang po, no? Hindi po galing sa inyo, kasi when you say self-confessed drug lord, nag-confess kayo, galing po talaga sa inyo. At least ngayon, linawin nun natin, kayo po ba talaga nagsabi kayo drug lord? Hindi, ma'am. Binansagan lang ako. Para maganda ang kinalabasan sa balita sa nakaraang administrasyon, ma'am. At hindi na po ninyo ma-correct yun noon dahil sabi nyo natatakot kayo or tinatakot kayo. Takot na takot talaga. Ikaw ba naman ay pagsabihan buhay na ang nakasalalay pag magkamali ka, pag hindi sundin yung mga utos nila na isabi mo sa harap ng Senado at mga media. Grabe ang nangyari sa buhay ko, ma'am, noon.
nakulong ako ng mahigit na 7 taon, mahigit 7 taon. Muntik pa ako namatay kasi inatake ako sa puso.